Hello po mga ka-OJ. Update po ako sa case ng OJ. Babasahin ko po yung report ko. Pero bago po ako mag-start, salamat po sa mga sumusunod na tao. Joe Asi ng Riyadh, Edward Cabal ng Jeddah, Sir Scott Ranger, James Khan Tagaya, Tito Yatbu, Francis Kiko Masarap, Mr. Lipon, and Mr. Saji. Si Sir Prince, yun po yung nag-update kay Admin Hans. Si Sir Rob naman po is yan po yung nagtimbre sa akin na napalitan po yung 3 liquidator ng website. Si Bro Asi naman po ng Riyadh is nag-confirm po na yung claims na tinatanong po kung magkano po yung sa worker. Dali lang po. Pasensya na po kung natala yung pagsasalta ko dito. So, based po dun sa sa latest update natin, bago na po yung liquidator ngayon. So, expected po na inaasahan ko na yung mga asset na nag-post ako ng updates is meron pang mabibenta. So, kung yung pong 3 liquidator dati, yun po yung nakaka-copyright sa website ng OJ na si Mr. Fida. Kung i-scroll down nyo po doon sa sa baba ng website, makakita po kayo ng copyrights ng website is Mr. Fida. Yung pong 3 nakalagay doon na logo is po yun po yung mga liquidator natin. So as of now, may umupo pong bago, kaya po mayroong memorandum na lumabas na understudy yung mga file regarding sa website based po dun sa iniwan ng 3 liquidator na luma. So sa ngayon, yung mga lumang liquidator committee, ang inassign po nila is si Adir. Yung po yung nagbibenta ng kung mapapansin natin itong taon na to, na ibenta yung first asset ng Riyadh is 1.02 billion. Then the second one is 1.34 billion ng Jeddah, yung sa Sojex po. So nag-aabang nga po ako ng ikatlong ano bang tawag dito? Ikatlong asset. Dahil po na-terminate yung mga liquidator, si Adir po kasi yung inassign nila na ni-refer sa mga 6 na asset. So based doon sa kay Scott Ranger, stop na yung liquidation kasi
wala pa po yung taga-benta. So iintayin po natin yung yung latest update ng tatlong liquidator kung ano ang mangyayari sa apat na natitirang asset. It's neither na maaring sagutin na lang ng Saudi government. Ngayon, based dito sa report, ang list ng OWA is 955. Meron po doon na 700 na zero amount. So tinanggal natin. Pero doon sa rally natin na sa Mendiola is 955. So nung tinanggal po natin yung zero amount, dahil zero po ang kanilang claims, naging 8,830 na lang po na workers na may habol na benepisyo. Kung i-convert naman po lahat ng claims ng 8,830, aabot po ito ng 259,800,010 Saudi Riyal. Just in case po naman na i-convert natin to sa Philippine money, 3,377,608,130. So based po sa analyzing natin dun sa first asset and second asset and 83 million, based sa record ng website is 21 billion. Sa update naman po ni Sir Kiko, needed pong ma-sold out yung sa Polo, needed po daw ma-sold out yung mga asset after payment. So needed po talagang mabenta lahat ng asset bago yung bayaran. So yung ikinadagdag lang sa report ni Attorney Al-Khareji from 2019, 2020, 2021, yung dalawang asset lang po kinadagdag dun sa 83 million. Ngayon, wala po tayong forecast na pera hawak ng bankruptcy kung magkano yung total na kabuuan. Ang claims lang po ng buong claimant, mixed nationality, hindi lang Pilipino, papalo lang po ng 2.4 billion. Pero doon po sa website, kasama kasi po yung mga utang is 21 billion. Yung report po ni Secretary Bello, still doon pa rin po sa maaaring labor court. Nung times po na naglabas po sila ng report kasama sina Attorney Al-Khareji, ngunit wala sina Secretary Bello and Admin Dakdak. Ang report po doon is 83 million lang ang pera ng OJ plus 6 mortgage asset ng OJ. So nung 2020, 2021, dalawang asset lang po ang nabili since 2021. So yun lang po ang kinadagdag sa pera ng OJ na binalita ni Attorney Al-Khareji. So nasa time frame pa rin po tayo kung wala pa rin forecast kung kailan i-release ang claims, dahil sa kung record talaga ng ang website na 21 billion. Doon po kasi sa I think labor court, nung times na tapos na ang kaso, ang hawak lang po ng mga listing natin is sa mga law firm. And then pero nung nag-declare po ng commercial court, nagpasa po yung mga law firm through bankruptcy. Kaya po tapos na po ang mission ng mga law firm natin. So ang kaso nasa bankruptcy na. Ngayon po, nasa bankruptcy po kung may utos ng MOJ o Saudi government kung magkano yung pera ng bankruptcy ngayon, kung mai-release yan o hindi, nasa sa kanila po yan. So nag-aantay lang po tayo ng abiso from KSA
kung ano ang latest update, kasi malalaman nyo naman yan through website or Google. Malalaman po natin yan. Regarding po sa government natin, since 2019, nakaset up na po talaga yung plano regarding sa cash advance. Yun po kasi talagang pinlalo ko na since 2019. What if, kung just in case lang, preparation sa ating grupo, na kung sakaling hindi mai-release ng 2022, inanda ko na po yung request na yon since 2019. So, nag-usap kaming tatlo between Secretary Bello at Vince Dakdak. Nag-direct na po ako kasi kung panay meeting tayo, wala ang hindi mai-release ang claims. Nag-direct na po ako sa kanila. So, nag-ask na po ako ng stand. Ano po ba ang stand namin sa claims for 2022 sa pagbaba ng Pangulo? Kasi karamihan halos naghihintay ng claims. Siyempre, kailangan nyo yung mandato. Katulad ng mga numbers na binanggit ko. Ano ba ang required ng website bago yung releasing? So, bago yung ganon, sino yung nasa listing? Kasi marami tayo Worker. Una, worker. Pangalawa, subcontractor. Pangatlo, banks. Then, supplier. So, hindi po natin alam kung sino sa website, kung sino ang uunahing bayaran. Pero dun sa labor court, worker po ang unang babayaran. Pero sa system ng bankruptcy, syempre doon tayo nagpo-focus. Hindi ko naghahanap pa ako ng information na dadagdag sa report ko. So instead, nung nagpasa po ako ng September 28, inabisuhan na po ako ni Adminance na isend ko sa kanya yung panukala kong request. Dahil nag-meeting po sila sa OWA board kasama si Secretary Bello, still discussion dun sa budget. I think, hindi ko alam kung sa cash advance yan. Pero 2019 pa natin ni-request yung advance na yan. Just in case lang na hindi mai-release ng claims ng 2022, ayan po, hinanda ko na po. Kumbaga, sa forecast ko, yung plano since 2019, wala lang po yung pandemic. Kasi hindi ko naman po inaasa na darating ng 2020, 2021 yung pandemic. Sino po ba ang mag-aakala dun sa plano mo na ginawa mo is, kumbaga, yung cash advance po ng 2019, nakatuon po talaga sa pagbaba ng ating Pangulo. Maaring kaya po hindi po, kung naibigay po siguro ng 2019, nakapupang Pangulo, baka mag-aas na naman sila ng assistance regarding doon. Ngayon, yung pong request ko ng 40%, wala na po akong inattach na listing doon. Based doon na lang po sa OWA records na kung anong hawak nila kasama yung DFA. So, ang releasing nagbabase sa website ng OJ. Ipapadala yan through embassy, then embassy to OWA direct. Kasi ikakat po yan yung, imbis na DFA, ikakat po yan yung loans natin na 10%. Kaya po doon babagsak ang claims natin. So, ang tanong ngayon, nag-aantay pa ako ng update sa tatlong liquidator na bagong upo ngayon kung anong gagawin sa apat na asset. Kasi si Adir, maaaring terminate na yan. Wala na. Kasi yung tatlong liquidator dati, si Adir ang inassign nila sa asset. So, kung yung tatlong lumang liquidator terminate na, maaaring terminate na rin si Adir. So, sino ang magsusubasta sa apat na natitirang asset ng OJ? So, still, hindi ko pa matukoy. Hanggang ngayon, nag-aantay pa rin ako ng updates.
So yung pong approval, still naghihintay pa ako ng feedback dahil 2 billion ng kinakailangang halaga sa cash advance between MMG and Saudi OJ. Kasi ang sabi ni Admin Nance noong 2019, pag nabigay ang OJ, kailangan kasama ang MMG, same with the 10% kung magkano daw. Nag-try na akong nag-seek sa MMG kung nagpadala na sila ng sulat regarding sa assistant. Kasi kailangan magtugma yung request between OJ and MMG para yung naghahanda tayo na pagbaba ni President Duterte kung hindi nag-work yung pakiusap nila sa Saudi government, tayo namang mga claimant seeking na lang from the government side dito sa Pilipinas kung anong magagawa nila. Kasi nag-ano na po talaga ako na kung sakali po, kasi halos naghihintay lahat ng sa claims, lalo na po 7 months na lang po ang hinihintay natin. So nag-aantay pa po ako ng under approval ng request. So yung sa claims is time frame pa rin po yung hinihintay natin dahil just in case po na kung anong hawak ng pera ng bankruptcy, kung mai-release yan, nasa MOJ, Saudi government po, para bayaran na yung worker. Then susunod yung ibang utang. So hindi po natin alam yung flow niyan dahil yung mga procedure kinakalkal pa po natin. Yung pong mga report na to is based sa nakuha ko from the website and KSA. So nung kinausap ko po kasi si Secretary Bello, i-ask me, Alex, pasensya na, basura ang makipag-usap ang KSA. So from that, iniisip ko ano kaya yung na-mention ni Secretary Bello sa akin. Then iniisip ko yung 2019 nung pumasyal sila dyan sa KSA, nag-ask ng partial payment sa Saudi government na kung maaari ibigay yung kalahating claims ng mga Pilipino. Pero they were failed dahil nung during that time, yung report ni Al-Khariji is 83 million lamang yung pera. Kung madidistribute yan mixed nationality, 1% lamang ang marireceive ng bawat claimant dahil maliit ang perang yan kung i-distribute. Kung sa dalawang asset naman dun sa Riyadh, sa Jeddah, tsaka yung 83 million, sapat na po yung pera para sa worker lang, hindi kasama yung utang. Kung mai-release ng bankruptcy, depende sa procedure nila at utos ng I think hari o Saudi government. Yun lang po yung update ko sa inyo. Yung claims is wala pa po tayong time frame dahil yung procedure ng website bankruptcy, yung request po natin is under study pa. So pipilitin ko po na mabigyan pa tayo ng huling kahilingan na assistant from our government, kasi mas malaking tulong po yan sakaling hindi ma-release ang claims natin. At alam natin na marami ng senior ang mga sa miyembro natin, lalo na marami nang nawala. So yun lang po ang update ko ngayon. At least na ipaliwanag ko po sa inyo yung claims natin na wala pa pong time frame dahil kulang pa rin ng pera. Ang problema po kasi diyan, meron na tayo sa korte dati, meron na tayong order na bayaran. Ang problema, nagkakatalo pa rin sa pera. So yung mga asset nililiquidate yan para may dagdag dun sa 83 million.
So dalawa pa lang ang asset na nabenta, kulang pa rin po yung perang pambabayad sa atin. Hindi lang po tayo kasama yung mga utang, bangko, supplier. Kaya po medyo bumigat. Hindi po katulad ng lumang court dati na every ang sa tayong mga worker, ang may hawak lang yung mga law firm. Then filing from the court. Tapos utang, nakapile din yan sa court. Pero pagdating sa bankruptcy, naging overhaul siya buo. So yung required sana na sa worker lang na 2.4 nawala na. Dahil pagdating ng commercial court bankruptcy, naging overall po, naging 21 billion. So napakalaking pera po to. Based dun sa tatlong asset, wala pa tayong forecast kung magkano maibibenta yan sa 6 na asset. So meron pa pong based dun sa kay Sir Saji, meron pang small 53 asset. Yung small na 53 na yan, hindi na kailangang isubas na yan dahil maliliit lang po na asset ito. Siguro sa isang asset nasa 13 million, 20 million, 50 million. Dahil po maliit lang to, hindi na kailangang i-binding for occasion. Yung mga binabinding po kasi na asset, umaabot po yun ng bilyon-bilyon. So maghahanap ka ng buyer, siguro nasa 20 o 6, mag-uunahan yun kung sino ang pinakamataas na doon ibibigay yung lupa. Yun po yung pagkakalam ko sa binding. Yung sa small asset, hindi na po kailangan. Direct na po yan. Siguro kahit sinong buyer dyan, pwede mong ibenta. Kasi maliit lang po na halaga yon. So, I'm waiting for Secretary Bello. I hope this 2021 masagot nila po yung request na yan. Kasi papalo na po yan ng 2022 kasi mahihirapan na po tayo sa request. Dahil 7 months na lang po, bababa na po ang Pangulo. So ako, piniport ko na po yan since 2019. Adaming yung sa website po siguro, hindi ko na po yun yan. Actually, marami po yan. Sinortcut ko na lang para hindi masyadong marami yung yung under process po. Meron po kasing yung listing po kasi ng ginawa ko noon, kung naalala nyo, marami pong mga justification yan. Meron pong condition matching, meron corresponding, identical, dialing, rejected, order number, marami po yan. So nung pumalit po yung tatlong liquidator, yung pong iniwan ng luma, nagbigay lang po sila ng report regarding dun sa dinatnan na lang report dun sa bago. Kaya po naging understudy yan. Meron pa rin kailangan kahit tapos na, meron lang po mga sigurong mga editing yan regarding sa claims. Kung hindi tugma yung claims, maaaring panahon pa po ng law firm yan. Minsan merong mababa, merong hindi. So wala pong problema yun, under process na po yun. In-explain ko lang po para at least maintindihan nyo yung update. Sa latest update po ng result sa bankruptcy, claim followed by your number. So just in case na ganun na yung yung remarks nyo, maaaring nasa list of creditors ka na. So kahit natapos na yung iba, still finalizing po yung iba, kaya under study. So antayin po natin, ongoing naman po yan, kahit tingin-tingin lang kayo sa website, matatapos din po yan. Then babalik po tayo doon sa overall na required ng website kung magkano, at masasabi natin na regarding po doon sa releasing.
Sa mga Riyadh tropa po natin, wala pong update dyan sa mga nababanggit na naririnig nyo regarding sa tatlong liquidator na bago. Kasi po, ano tawag dito? Kung wala na si Adir, sinong magsusubasta ng apat na natitirang asset? Yun lang po yung question ko ngayon na hinahanapan ko. Kasi kailangan po yung merong magtuloy dyan sa iniwan ni Adir, kung yung ang nag-assign po kasi yan dyan yung lumang liquidator kay Adir. So yung mga bagong upo ngayon, kasi hindi naman si Adir yung nag-hire doon sa bago, so expected natin na wala na rin si Adir. Hopefully kung may agreement ulit ng bagong trustee ng website, kung si Adir pa rin ang magle-liquidate ng tatlong asset, malalaman natin ng update dun sa apat pang natitirang asset, kung Diriyah ba yan, HOB, Kurais. Hindi ko po kasi, wala po kasi ako talaga akong pangalan regarding sa anim na asset, kung saan location yan, anong pangalan. Kumbaga, gumagawa lang po ako ng report, paste dun sa website at update sa KSA. So hopefully yung request natin, ano bang gagawin natin sa mga sakaling wala pang update? Any suggestion regarding sa mga coordinator regional? Regional coordinator, pasensya na kung ngayon lang ako nag-live kasi dapat kahapon. So medyo naging busy ako kahapon, kaya ngayon ko lang po nagawa yung report. Ang pinag-uusapan po kasi namin ni Secretary Bello nung regarding sa cash advance, malaking pera daw po yan. At remittance ng mga OFW ang gagamitin nilang pera sa cash advance kung meron man. So malaking pera yan. Pero yung request natin since 2019 pa, so naging advance lang dahil parang nakita ko yung forecast ng 2022, kaya hinanda ko na po yung request. Kasi part po yan yung rally natin sa Menjola, yung mga meetings natin, part yan ng plano. Ang expected ko talaga doon sa rally is kahit 500 lang nakatao. Ang problema, I was disappointed dahil 120 lang katao yung mga dumating. So parang tinest ko lang po yung ng grupo kung gaano kalakas pag magpupulong tayo. Parang reunion na rin po yan sa atin, sa mga naranasan natin sa KSA, dahil lahat po tayo is pantay-pantay lang at walang naiiba sa atin. So nung nag-set po yung rally, 120 lang yung dumating. Normal po sa isang namumuno, kung ganun lang katao yung dumating, expected mo kahit 500 lang sa 8,000. Dismayado po dun sa pagdating sa rally, kasi kung i-check natin yan pag rally, yung iba nga pag dilawan, just in case na bayaran lang nila ng 5,000. Yung sa claims po natin, mas malaki pa po yun kung tutukisin. Then nagplano tayo ng rally ng 2020. Ang problema, it was canceled dahil pumasok po yung pandemic. So hindi ko po pwedeng i-risk yung grupo dahil po may pandemic. So nung pumasok po yung pandemic, hindi na po
nawala po yung mga plano kung sa dahil magdadalawang taon na rin po tayong nasa pandemya. Yung mga kilos po ng grupo is naantala. So nung nag-update tayo ng 2019, nakabisita si na Secretary Bello sa KSA. Sir Bob, good afternoon po. Kabilang. Alam ko bro, Sheraton Hotel, kabilang na din sa asset ng OJ. Yes po, pero kailangan pong maibenta yung asset, sir. Kasi ang required po ng website is 21 billion. Dun sa dalawang asset, kung ipa-plus natin to, 1.02 billion, 1.34 billion, 83 million. Yun lang po yung kung ipa-plus po natin ito, siguro abot na ng 2.4, 2.5. Kasi ang required lang po ng claims natin, mixed nationality, hindi lang Pilipino, 2.4 billion. Ang required po ng website is 21 billion. Masyado pong malaki. Wala po tayong mandato kung yung hawak ngayon na pera ng bankruptcy, magre-release na ba sila o hindi pa? O kailangan ipunin ng 21 billion bago magpakawala ng pera? Yun po yung iniisip natin ngayon, sir. Yun po naman kasing sa Jeddah, it was our law firm, si Attorney Al-Khareji. Ang sa akin lang po kasi, okay yan. Salamat kay Sir Eduardo Cabal ng Jeddah. Sa akin po kasi, meron po tayong 3 attorney. Kung nagbigay po ng abiso ang law firm ng Jeddah, kailangan nating kunin ang abiso ng law firm ng Dammam at law firm ng Riyadh. To combination, kasi 3 attorney po natin yan, magtatali sa information, doon po ako magsisik ng information. Kumbaga, kailangan ng abiso, pero yung Jeddah law firm, positive ano po yan. Pero ako po, dahil gumagawa po ako ng report, kinakalculate ko lang po yung mga report ng law firm based sa 3 attorney natin. Pero yung main attorney natin na meet natin sa DFA, si Al-Khareji. Si Sami and Al-Juhani is under ni Al-Khareji. Isa po yung pinaka-head ng mga Saudi attorney. So, yun lang po yung report ko ngayon. Under process pa. Sa totoo lang, matagal na tayong naghihintay. Pero kung tutuusin, yung mga asset na yan, narinig na natin since 2019. Pero na-liquidate lang yung 2 asset 2021. So mabagal yung pag-liquidate. Dahil may bagong liquidator, nakita ng Saudi government, mabagal po yung pag-liquidate ng asset. Kaya po yung mga lumang trustee tinerminate po at pinalitan ng bago. So nag-aantay lang po tayo ng update dun sa 3 trustee na nakaupo ngayon na humahawak sa OJ. Yun lang po. And mag-a-update na lang po ako sa inyo regarding sa discussion namin ni Admin Hans, Secretary Bello. Still, wala pa rin feedback dahil malaking pera yan dun sa 2 billion sa cash advance ng OJ and MMG. Ngayon, pag pumalo po yung 2022,
January, i-reduce ko na lang po siguro yung request. Kahit 10% na lang po siguro, basta matanggap yung mga claimant natin. Ang iniisip ko lang po talaga yung mga worker na ipinaglalaban natin, kasi kung hindi ko po i-advance yan, just in case bumaba si President Duterte, tulad ng nangyayari sa KSA, ang bala talaga is nasa KSA. So, mag-aantay lang tayo ng information dyan. Kung hindi magre-release ng claims dyan, wala din magagawa yung government natin dito. Kasi hindi lang tayo yung naghihintay ng claims, marami tayo. Doon naman sa isang website na nakita ko, bankruptcy, ang dami pong kumpanya na nakapile doon. Yung Saudi OJ bankruptcy, sa ano lang po yon, sa OJ. Pero anong pinasok po yung isang bankruptcy ng Saudi, ang dami pong nakapile na under bankruptcy law. Yun po yung dami, kahit yung Hamad po ata meron dyan. Ang amount nila is 28 billion. Under liquidation din po yung mga file nila doon. May mga asset na binibenta rin po. So marami pong kumpanya, lalo na po nitong pandemic na to, maraming company na bankrupt, then nagfile ng bangko sa Saudi. So hindi lang po yung OJ yung merong ganitong kaso, marami po yan, hindi ko mabilang. Sa view ko po doon is nasa 15, pero sa first page is siguro nasa 10 company yan. Marami po kasing company yon. So time frame pa rin po yung pag-uusapan natin. Kulang ang pera. Pero magre-reflect yan kung may utos ng MOJ, Saudi government, kung magkano yung perang hawak ngayon ng bankruptcy, para bayaran yung worker. Kung ganun po yung mangyayari sa sitwasyon. Ngayon, kung 21 billion talaga yung required na pera dyan na kailangan ipunin ng trustee bago releasing, wala po tayong magagawa kundi magantay. Kaya ako na po pinasok yung advance o assistant between our government. Mahirap naman po kasi kung wala tayong demand na nag-aantay tayo. Kung sa ngayon wala pa po silang malinaw na update sa akin regarding sa claims. Kung baga ito pong mga makikita po ninyo yung mga data ko nito, analyzing ko po ito kasi kung hindi po ako gagawa ng report, ano po yung mga sasabihin ko sa inyo. Yung report po ni Al-Khariji, nagtali lang po doon, nakadagdag sa pera ng OJ doon sa dalawang asset. So parang kulang pa rin. So I will update na lang po. Sana paboran yung request natin na assistance. Just in case kung pinaboran yan bago 2021, may magamit ng bawat OJ na pera na magagamit nila sa kanilang pamilya sa araw ng pandemic. So gagawa rin po ako ng video panawagan sa ating Pangulo regarding sa case ng OJ. Parang nagsisik na lang po ako ng tulong na sana wag tayong kalimutan regarding sa kahit na matagal na ang ating kaso, wag nila sana tayong i-bypass o bigyan ng pansin sa ating problema, kasi marami po ang naghihintay regarding sa claims ng OJ. Ang inaalala ko lang po, ito na po yung hinihintay ko since 2019 na request ko yung cash advance na assistant. Malapit na po yung pagtatapos ng termino ng ating Pangulo by June 21, 2022. Sino ang ma-elect na susunod na presidente? So, nung bumagsak po yung OJ, si President Duterte po ang nakaupong presidente.
So mahirap na po kasi pag bagong presidente na po yung nakaupo ngayon, baka po mas lalo tayong mahirapan. Kaya pinasok ko na po ulit yung cash advance kung maaari. Still under debate pa with SEC and admin kung kakayanin, kasi yung pondo rin nila ginagamit sa present OFW na affected. Kasi kung makikita nyo sa mga page ng DFA, Riyadh, marami po ang mga umuuwing repatriation na still gusto nang umuwi due to the pandemic. Siguro dahil sa wala na rin trabaho, parang yung mga nangyari sa atin. Wala akong idea regarding sa asset kung maibebenta ulit. Ganito ang pinag-aralan namin ni Sir James. Just in case hindi umabot yung asset sa 21 billion, it's neither hahabulin pa nila si Hariri o kukuha pa ng ibang asset or sasagutin na yung Saudi government yung natitirang balance kung magkano man yan. Yun lang po yung napag-usapan namin, Sir Glenn. Yun lang po ang napag-usapan namin, sir. Still, OJ to OJ lang kami nag-uusap. Kasi yun nga yung naitanong ko. Pero meron akong nabasang post sa Pakistan Group. Yung 6 asset daw, aabot ng 11 billion. So kung ganun nga mangyayari, nasa ano lang, 11 point something lang kung mabibenta man yun. Ngayon, titignan natin yung dalawang asset. Pumapalo lang ng 1.02 yung sa Riyadh. Yung sa Jeddah naman is 1.34. Niisip ko, meron bang isang asset dyan na papalo ng 5 billion o 8 billion? Kasi masyadong malaki yung 21 eh. So yung ibang natitira, saan kukunin? So yan ang ina-analyze natin. Still, dahil wala tayong alam sa procedure ng KSA, magantay na lang po siguro tayo ng update regarding merong nag-mention ng ASMEL. Yung MMG, sir, hindi nila nakuha yung claims nila. Hindi mo ba narinig yung request ko na cash advance na 2019? Kung mabibigyan daw ng assistant ng OJ kasama yung MMG. Yung ASMEL naman, I think Sir Victor, iilan lang siguro ang empleyado yan, hindi katulad ng OJ na pumapalo ng 9,955 na worker. Depende rin siguro kung nag-declare ng bankrupt yung company nila. Regarding sa MMG, same dun sa 10% na nakuha natin, kung 100k, 10k lang ang nakuha ng MMG. Ngayon, based sa MMG, nakausap ko yung coordinator nila, sold out na yung asset nila. Lahat. Di katulad ng OJ. Hindi. So, yun po yung difference niya. Magkaiba. Pero yung assistant na na-receive natin, same lang po. Kung meron po kayong katanungan, i-post nyo na lang po sa dito. Yung binalita ko lang po, report ko lang po ito. Ngayon, still nakikipag-negotiate pa ako kina Secretary Bello regarding sa advance. Kasi kung hindi natin i-request yun, ano ang hinihintay ng mga kasama natin regarding sa claims?
kung hindi mai-release yan ng 2022. Kasi ang bala po talaga is nasa KSA. Ano ba? Ito po, may nahalagaan pa ako. Oh. So, yun lang po. Kaya po ako nag-live ngayon. Nag-iwan lang po ako ng report sa KSA kung ano po yung update ngayon doon. Kahit wala po tayong naririnig na update from our government. Kung meron man, ipagdidikitin lang natin yan kung alin yung updated. Yung sa akin, gumawa lang po ako para may masabi po sa inyo na update sa ating claims. At kung ano ang nakikita kong sitwasyon ngayon. Sana po paboran nila yung assistance. Kasi kung hindi mai-release ang claims at ang bagsak lang natin sa claims 10%, para pong ang hirap po noon na lalo na kung malapit nang bumaba ang ating Pangulo. Yun lang po ang iniiling ko. Sana isama nyo sa prayer na kung sino yung makatanggap o kinausap natin regarding sa assistant is paboran nila na kahit konting tulong man lang sa atin regarding sa pinaglalaban natin ngayon. Sa mga sumama po sa amin from 2019, maraming salamat po. Regarding po naman sa mga ibang OJ, we are still seeking for your prayer na merong yung 3 bagong liquidator na meron pang mas kategorya na mas mapabilis ang pag-liquidate ng mga asset ng OJ. Discussion for payment ng claims. Yun lamang po. Maraming salamat po. God bless po sa lahat.